So ngayon naman guys, kasagsagan ng bagyo, kahit na bumabagyo, as long as na may sikat ng araw, meron pa ding mapuproduce na power yung mga solar panels. So yeah, nangalampagan yung bubong doon sa kabila. Grabe. Ito yung solar panel namin ay yung tatlo. Bale, tatlong 550 watts. So tingnan natin sa loob kung ilang watts yung napuproduce ng mga solar panels. Let's go. So ito yung solar setup natin. Ito yung ating inverter. Base dito, nasa 330 watts, 380 watts ito. Ayan. 0.9 kilowatts. At base naman dito sa ating cellphone, kasi nga nakakonect ito dito, lumalabas dito nasa 310 watts. Ayan. So kahit na malakas yung bagyo, kahit na malakas yung ulan, as long as may sikat ng araw, meron pa ding power na mapoproduce yung mga solar panel. So malalamnan pa natin, magagamit pa rin natin yan. At yung 330 watts na yon, kaya yung pagana ng mga refrigerator o kaya naman ay washing machine. Kayang-kaya pa rin. Pero dahil nga wala naman kaming appliances na naka-plug, dito siya napupunta sa battery. Ngayon guys, wala na kami binabayadan sa kuryente kasi kami is naka-pure solar power na. Kung mapapansin nyo, wala kami connection sa grid. Yung linya ng kuryente dito sa amin, pure solar talaga yung ginagamit namin. That's why wala kami binabayadan sa kuryente. Eh, ang tanong, meron nga ba kaming brownout or nakakaranas pa rin kami ng power interruption? Well, the answer is yes. So mamaya pag-uusapan natin kung bakit at kung magkano nga ba yung nagagastos sa pagpapa-install ng solar setup at kamusta yung solar setup namin sa bahay. So ito yung mga solar panel namin na ginagamit doon sa aming solar setup. Meron tayo ditong 6 na 550 watts na solar panels. So ang total nito is nasa 3.3 kilowatts power din or nasa 3,300 watts. Yun ang power ng solar panels na to. At yung voltage naman nila, nakasiris sila, umaabot sila ng 220 volts more than. So, kaya naman ng ating controller sa loob. So, tingnan natin. And heto na yung ating complete setup dito sa bahay. Dito nakakonect yung ating solar panels na nakabilad sa sikat ng araw. Yung mga solar panels or PV module, sila yung nagko-convert na sunlight into electrical energy na gagamit natin sa ating mga appliances. So, meron tayo ditong solar charge controller and inverter. Dalawa na yung kanyang function. Actually, tatlo pa nga kasi nagcha-charge pa rin siya sa battery. So, solar charge controller, at the same time, inverter and battery charger. Pinagsama sa isang device lang. Kung dati sa mga maliliit nating solar setup, pinag-iisa-isa pa, diba? Halos tatlong device pa. Solar charge controller, battery charger, at the same time ay inverter. So dito pinag-isa na. Yung gamit namin dito ay DEYE. Ito yung Sun 6K OG01LP1 EUAM2 or off-grid inverter. Dito muna tayo sa function niya bilang solar charge controller. Kaya niya tumanggap ng solar panel 125 volts hanggang 500 volts. Pero yung kanyang MPPT range mas efficient siyang mag-convert ng power ay nasa 125 volts hanggang 425 volts. Dalawa na rin daw yung kanyang MPPT tracker sa loob at dito naman sa baba, meron tayo ditong dalawang terminal para sa solar panels. So overall, yung solar charge controller na nandito ay kaya mag-access ng 12,000 watts or 12 kilowatts power ng solar panel. Pero yung kaya nilang niyang kunin doon is nasa 9,600 watts or 9.6 kilowatt power. And also based sa kanyang manual, pwede rin siyang gamitin hindi lang basta sa mga lithium iron phosphate na battery or mga lithium ion, kundi pwede rin siya sa lead acid batteries. Nasa 40 volts hanggang 60 volts dapat yung battery na gagamitin sa kanya. And yung maximum discharging and charging power niya naman is nasa 135 amps. And now, punta naman tayo sa part ng kanyang inverter. Kaya niya maglabas ng 6,000 watts, pero yung maximum power is 12,000 watts sa loob ng 10 seconds. So, yun yung kanyang peak power. After 10 seconds na nakapaglabas ng 12,000 watts, mag-overload na siya. 219.4 volts yung kanyang output voltage at 60 Hz na rin. At pure sine wave na rin yung kanyang output frequency. That's why safe siya sa mga appliances gaya lamang ng power ng nasa grid or ng mga nasa kuryente. Ito yung mga parts niya. Meron tayo ditong LCD screen, yung mga functions button. And then dito sa gilid, wala naman. Ang kabilang gilid naman, nandito yung ating label. At nandito naman sa baba yung ating mga terminals. At ito yung ating exhaust fan. At dito naman sa loob, tingnan natin to. Ito yung ating mga internal parts. Ito yung ating connection para sa battery. Ito yung ating mga communication ports sa ating BMS. Ayan, dyan yan. And then, ito naman yung ating connection para sa ating load or sa ating saksakan dito sa baba. Ayan, dyan yan nakakonect.
And then dito naman sa kasunod niya, meron siyang connection para sa generator. That's why kapag mahina yung sikat ng araw, pwede siyang i-charge using generator. And then dito meron siyang connection sa grid. Ayan, pwede siyang i-connect sa ating mga grid stacks or Romeco or Meralco para kung sakaling mahina yung sikat ng araw or walang gasolina at meron namang kuryente, pwedeng doon siya kukuha ng power. And then dito sa baba, meron pa ditong power button para mabuhay natin itong ating inverter. At ito yung ating wireless connection. At yun lang naman yung meron sa kanya. At yung isa nga pala guys, ang maganda dito, meron din silang application sa device natin. For ito, sa cellphone, dinownload ko na sila. Meron silang Day Cloud. So dito, makikita ko dito real-time din yung production, kung ilan yung power na nagagawa ng solar panel. At the same time, kung ilan yung nakakuha papunta sa battery at pumupunta sa ating load. Ayan, kompleto yan dito. That's why, kahit malayo tayo, kahit nasa abroad, nasa Manila or anywhere, basta connected sa ating Wi-Fi sa bahay, at may internet din yung ating device, mamamonitor natin talaga real-time yung performance ng ating solar setup. Lipat naman tayo dito sa baba. Meron tayo dito mga safety devices. Meron tayong circuit breakers and surge protector dito for extra protection. And finally, ito naman yung battery na naka-install sa ating setup. Ito yung DEYE SE G10.24 10,000.24 watt-hour yung kanyang capacity or 200 ampere-hour. At nasa 51.2 volts na rin yung kanyang voltage. Meron naman silang label dito sa baba. Ito yung model niya, SE G10.2 at 200 ampere-hour yung capacity or 10.24 kilowatt-hour, 51.2 volts at 100 amps yung kanyang nominal charge and discharge current. Medyo may kabigatan lang talaga tong battery na to guys kasi nasa 83 kg daw siya at nung kinabit namin siya talagang medyo mabigat nga. Kailangan siguro ng mga 3 to 4 person pero kami kasi dalawa lang kami nagbuhat pero mabigat talaga. Para mas better kung mag-i-install kayo, siguro mga 2 hanggang 3 tao kaya na. And itong battery na to guys, meron siyang 3 types ng pag-i-install. Pwede siyang rack mounted, yung patong-patong sila. Pwede ring wall mounted, itong ginawa namin, naka-wall mounted siya, nakadikit siya sa pader. And pwede rin naman yung soft floor mounted, nakapatong sa sahig, tapos naka-screw. Pero mas better talaga, mas malinis tingnan para sa amin is itong naka-wall mounted. Naka-fix siya sa pader and manipis, hindi siya pakalat-kalat, hindi siya basta madadali. And since lithium iron phosphate nga pala itong battery nito guys, is nasa 80% yung kanyang DOD or depth of discharge. So para ma-maintain natin yung health ng battery, dapat kapag nasa 20% na lang yung tira, hindi na natin siya gagamitin. Stay na muna natin siya. Yun, nasa 80% yung pwede nating magamit para mas mapahaba natin yung kanyang lifespan. Ito yung meron dito sa taas. So, ito yung terminal natin para sa negative. Ito naman yung sa positive natin. Meron tayo ditong switch dito sa likuran. Hindi siya makita kasi natatabunan nito. So, meron siya dyang power on-off switch. And then, ito naman yung ating connection para sa ating BMS papunta sa ating solar charge controller. Meron pa siya ditong in-out para sa pagparallel ng battery. Meron tayo ditong power indicator. Naka-LED siya. Bali, 1, 2, 3, 4, 5 na power indicator. Tapos dito meron tayo ditong MCB or miniature circuit breaker 125 amps. At naglagay na rin nga pala kami guys dito ng ground connection. Ito yung wire na papunta dito. Itong white color na wire na to papunta yan dito sa likuran. So nakatusok yung ground bar natin sa lupa. So tingnan natin dito sa labas. Ayan, nandyan yung ating ground connection. So, papunta yan dun sa loob ng ating bahay. So, in conclusion guys, meron tayong 3,300 watts sa solar panel sa labas. Meron tayong 6 kilowatt na inverter. And then, meron tayong 10.24 kilowatt hour na battery. Eh now, tatry naman natin siyang i-charge sa generator kasi kung wala talagang kuryente sa grid or wala talagang sikat ng araw, bumabagyo, wala din talagang makakapag-charge sa ating battery except sa generator kasi meron tayong gasolina. So, try natin ngayon dito. So, bago natin siya i-connect, dapat patay yung ating buong system. So, turn off natin yan. And after itong ma-turn off, turn off din natin itong ating circuit breaker sa ating battery as well as yung ating switch para mas safe. Eto na, i-connect na yung ating wire sa port ng ating generator. Ayan, ito yung ating wire. Meron siya ditong male plug. Isasaksak natin to sa generator. Pero, kailangan natin i-turn on yung ating setup. Turn on ko muna yung battery dito. Ayan. So, buhay na yung battery. And then, after niya matapos, ma-set up yung battery. Ayan, okay na. Turn on natin yung ating circuit breaker. And after that, turn on na natin itong ating inverter. Ayan. So, ito yung ating male plug galing sa port ng generator ng inverter. Pa-plug ko siya dito sa ating extension wire papunta sa ating generator.
Ito yung gagamitin kong generator. Ito is inverter generator, silent type siya at 2 kilowatts yung kanyang maximum power. And mas better talaga gumamit ng mga inverter type para sa mga solar setup kasi dapat pure sine wave yung output at stable yung waveform ng generator para gumana yung ating setup sa solar. Kapag hindi pure sine wave at pabago-bago yung frequency ay hindi yan gagana. So, bubuhayin ko muna itong ating generator. So, turn on ko muna. Yan. Eco mode. Eto. Then, pa-plug na natin yung ating solar. Yan. Okay na. Tara sa loob. Here na guys, nag-charge na yung ating inverter galing doon sa ating generator. So, base dito, sa solar panel kumukuha ng 1 kilowatt. Sa generator naman is nasa 0.3 kilowatt or nasa 300 watts din yan. At yung maganda guys nito, mas pinaprioritize ng inverter yung harvest from the solar panel. So kung nire-require ng ating battery is nasa 20 amps, 20 amps lang kasi yung nilagay ko ditong charge current niya para hindi ma-over yung ating inverter. So sa 20 amps na yon, mas prioritize ng inverter yung ating solar panel. Mas kukunin niya yung power from the solar panel, pero kapag nagkulang yung power ng solar panel, kukunin niya naman yon sa generator, which is yun yung nangyayari ngayon. Ngayon nasa 200 watts lang yung kinukuha sa generator kasi nga malakas pa yung power from the solar panel. Pero kapag humina naman yung power ng solar panels dun sa labas, ang mangyayari, kukuha siya ng mas malaking power dun sa generator. Kaya nga pala binababaan ko yung power papunta sa battery, mas mahinang power, para mas mahinang power yung kunin doon sa aming generator sa labas. Kapag kasi malakas yung power na kukunin sa generator, ay masyadong maingay, pangalawa ay masyadong malakas sa gasolina. And additionally, kapag nag-plug tayo from ating gasoline generator sa labas, yung generator mismo, siya yung magsusupply ng power kasama yung ating solar panel sa labas. Sila yung magsusupply ng power papunta sa ating mga appliances or sa ating home load. Pangalawa, mag-charge din yung battery from the generator. Kaya kung i-charge siya gamit yung inyong generator, mapapansin nyo na bakit malakas sa gasolina yung generator. Konti lang naman yung appliances na ginagamit nyo sa bahay. And now guys, punta tayo sa ating actual test sa Actor Performance, itong ating buong setup. Kayang i-fully charge ng ating 3.3 kilowatt power na solar panels itong ating buong setup, especially yung ating battery na 200 ampere hour. Habang during the daytime ay gumagana yung ating mga appliances gaya ng mga rice cooker, ref, washing machine, and so on. So, ito ngayon yung ating setup. Sa ngayon, yung ating battery ay nasa, ayan, 11% na lamang. So, hindi ko tinurn on yung kanyang circuit breaker dito kaninang umaga para ma-drain natin yung battery. And stay na lang siya hanggang 11%. So, try natin kapag binuhay natin yung ating 3.3 kilowatt na solar panel sa labas. Kung kaya nga bang i-fully charge itong ating battery sa loob ng maghapon habang gumagamit din tayo ng mga appliances dito sa bahay. So as of now, yung ating solar panel ay nakakapagbigay ng eto. Tingnan nyo here. So bale dito sa ating taas, nakapagbigay na ng 0.85 watts. So nasa 800 watts na rin yan. Kabubuhay ko pa lang naman, so hindi pa fully optimized yung power na solar panel. Natuturn on pa lang yung kanyang MPPT. So, let's see mamaya kung ano yung kanyang maximum power. Base naman dito sa ating device, so hindi pa gaanong okay yung connection. At yung sikat naman ng araw dito sa labas, ganyan. Medyo cloudy. Ayan yung ating solar panels, 3.3 kilowatt power. Medyo cloudy, so mahina rin yung sikat ng araw, mahina rin yung power. Pero dito sa ating controller, nakakapaggawa na siya ng 1,100 watts. Sa ngayon, yung mga appliances na ginagamit namin ngayong umaga ay ito yung ilaw sa taas. Kita nyo ba? Yun yung ilaw, yung 200 watts na malaking bumbilya. Ayan, 200 watts yan. And at the same time, meron din tayo ditong 70 watts na mini refrigerator. Gumagana rin to. Yan. And then, gagamit pa rin tayo dito sa taas. Sa taas ng bahay, meron tayo ditong appliances na ginagamit. Which is, ito. Meron tayo ditong ilaw, ayan. And then, meron din tayo ditong isang 200 watts na washing machine automatic yan. Naglalaba ako ngayon dito. And then, dito naman sa loob ng bahay, gagamit din tayo ng isa pang ilaw. Ayan. Eto. So, yung ilaw na yan, may kasama yung fan. Buhayin natin.
So, yan. So, pagsasabay-sabay natin yung mga appliances, at the same time, kasi nga tayo ay naglalaba, meron din tayong ginagamit na water pump. Ayan. So, ayan yung water pump na ginagamit natin sa ating tubig kapag naglalaba at ginagamit ito sa loob ng bahay. So, all in all, yung total na mga appliances na ginagamit natin ay ilaw, bali 3 ilaw sa labas tsaka sa baba, tapos ito sa taas. Tapos, water pump, mini refrigerator, washing machine, and then, dadagdagan pa natin siya mamaya. And yung total power naman na kinukonsume ng ating load, makikita rin natin siya dito sa ating device. So, dito sa ating controller, nasa 600 watts. Ayan, nasa 600 watts yung lumalabas sa kanyang load port. Yun yung kinukuha ng ating appliances. And then, nasa 1,100 watts naman yung nagiging charge papunta sa battery. Since nasa 2 kilowatt na nga yung ating solar panel sa labas. At base naman dito sa ating phone, eto, since nakakonect nga siya, medyo delay lang to, na ayan, nasa 600 watts yung load natin. So ngayon naman is 10:33 na ng umaga, kaso medyo makulimlim pa rin sa labas, so mahina yung sikat ng araw, mahina pa rin yung power. At base naman dito sa controller natin ay nasa 31% yung battery at nasa 750 watts yung nagagawa ng solar panel. Kasi nga mahina talaga yung sikat ng araw, pero still magluluto pa rin ako ngayon ng tanghalian ng gulay. Ito yung lutuan na gagamitin ko ngayon, 2,000 watts na induction cooker. Kayang-kaya naman yan since mataas na yung solar panel natin at marami na ring laman yung ating battery. At ayan, umiinit na siya. Sobrang init na. 2,000 watts yung isinet ko dito at ayan o, kita nyo naman nagbabaga na yung ating lutuan. Kulay red na. Sobrang init na yan. Lagyan na natin ng ating lutuan and then lagay tayo ng mantika. Here na guys, papatayin ko na siya. So okay na yung ating niluluto dito. Yan. Nakapagluto na tayo ng ginisang adobong sitaw. Okay na. Yung ating namang battery dito sa ating solar ay eto. Nasa 32% pa rin. Hindi pa rin siya nababawasan at nadadagdagan pa. Kasi nga yung ating solar panel dito, ayan, tumaas yung power. Ayan, umabot na siya ng 3.12 kilowatt. Ayan. 3.12 kilowatt. Yung total naman ng ating solar panel sa labas ay 3.3. So, nasa 200 watts. Nasa 200 watts na lang yung kulang, yung difference. And eto guys, hapon na. At yung ating inverter naman dito ay meron dito nasa 95% na yung nakuha. So, kinaya naman siyang i-fully charge maghapon. Sobra pa. Ayan. 97% at nasa 40 watts na yung nagagawa ng ating solar panel ngayon. Kahit na pahapon na at medyo uulan na. Ayan. Mahina na yung sikat ng araw talaga kasi alas 5 na at umuulan, kaya wala ng power. So in short, kaya naman siyang i-fully charge dito sa amin kahit na gumagamit din kami ng appliances sa umaga. And now the question is, kaya nga ba niyang umabot ng hanggang magdamag hanggang bukas ng umaga gamit yung mga usual appliances namin dito sa bahay nang walang sikat ng araw? Syempre, walang power from the solar panel. So tingnan natin. Ngayon naman guys, gabi na, magluluto naman tayo ng isda dito sa ating air fryer dahil wala kaming mantika. So, subukan natin ulit. Tingnan natin yung mga appliances natin hanggang umaga kung ilan pa yung matitira sa ating battery. Ito yung ating air fryer, gumagana na. At base naman dito sa ating inverter, kumukonsumo na ng lahat ng ating load ng 1.41 kilowatts. And here guys, ngayon umaga na, alas 7 na ng umaga, so malakas na yung sikat ng araw. Pero hindi ko binuhay dito yung circuit breaker ng solar panel para matry natin kung ilan nga ang aabot yung itong ating battery hanggang umaga. At ito, nasa 3 bar pa, nasa 3 dots pa yung ating battery. Madami pa yung kanyang laman. Let's see dito. Heto, 3 bar. At dito naman sa ating monitor, ayan, nasa 60% pa ang laman ng battery. So, matagal naman siyang malobat. Since yung mga ginamit nga nating appliances dito ay mga basic lamang. Hindi naman tayo gumamit ng aircon. So, in conclusion, sa umaga at sa gabi ay hindi kayang lobatin itong isang battery na to. Kasi sa umaga, mostly nagsusupply ng power sa mga appliances ay yung solar panels. At the same time, nagcha-charge din siya hanggang ma-fully charge. At ito naman mismo yung ginagamit sa gabi. Pero, kahit magdamag, hindi pa rin namin siya nalobat.
Kapag alas 7 ng umaga, ganito yung sikat ng araw, pero medyo cloudy pa rin naman, kaya hindi pa rin gaanong malakas yung sikat ng araw na mapupunta doon sa mga solar panels. Pero try nating buhayin ngayon yung ating circuit breaker dito sa ating solar setup, since nakababa nga siya. And dito, ayun, gumana na siya. Nasa 700 watts ang nako-convert niya from the solar panel na 3.3 kilowatt power kapag alas 7 ng umaga. So, ganyan kalakas yung sikat ng araw. Nasa 700 watts yung nagagawa papunta dito sa ating setup. At ngayon naman ay umaga, so may sikat ng araw, makakapag-charge pa rin yung ating solar setup. Susubukan natin ngayon kung kaya pa rin may matira hanggang hapon kung gagamit naman tayo ng isang 1.3 horsepower na non-inverter aircon. So medyo mas maakas to sa power, mas matakot to sa power kumpara sa mga inverter type. So susubukan natin hanggang hapon kung may magagamit pa tayong power kahit na gagamit tayo ng aircon ngayong umaga. At kasabay pa rin ng aircon yung mga appliances na ginagamit namin last time, yung mga rice cooker, washing machine, yung mga ilaw, yung mga induction cooker. So, subukan natin gumagana na itong aircon. Guys, ang power consumption nga pala nitong aircon na to is nasa more than 1 kilowatt. So, kapag gagamit natin yung battery sa gabi, walang sikat ng araw, purong yung battery lamang, kaya umabot ng 10 hours dito sa aircon na to. Basta, itong aircon lang talaga yung gagamitin, walang iba. Pero kapag sa umaga naman, since meron nga tayong solar panel, ay possible na umabot siya na maghapon or mahigit pa since nakasupport naman nga yung power ng solar panel. And sa ngayon naman, yung solar panel natin is nasa 1.5 watts power. Ayan. 1.5 kilowatt ang nabibigay ng solar panel sa ngayon, at yung load naman natin or yung mga appliances is nasa 1 kilowatt din more than. Ayan. So ito yung ating mga appliances which include na rin itong ating isang aircon. Ngayon naman guys ay alas 12 ng tanghali, so matingkad na yung sikat ng araw sa labas, at base naman dito sa ating controller, eto nasa 3.32. Ayan, umabot siya ng 3.30. Ayan. Ayan o, mas mataas pa. 3.31 kilowatt, 3.32 kilowatt. So, base sa nakita ko dito, maganda yung conversion ng inverter. Ito kasi is 6 na 550 watts. So, yung total niya is 3.3 kilowatt power. At yung na-read naman ng ating inverter is nasa 3.32. Mas mataas pa. Sumusobra pa yung ano niya, nare-read. So, and ngayon naman guys, ayan, halos magwa 1 PM na. At yung ating aircon naman is gumagana pa rin, naka-high pa rin siya. At yung battery natin sa baba sa ating solar setup, hindi pa rin siya nalolobat kahit natuloy-tuloy pa rin yung mga appliances na ginagamit namin dito sa bahay aside from the portable aircon. Ganito yung sikat ng araw ngayon dito, alas 12 ng tanghali, mag-aalauna na. Yung mga solar panels naman pa rin natin, syempre, meron pa rin niyang magagawa kasi may sikat pa naman ang araw. Yun nga lang, kung mapapansin nyo, ayan oh, medyo cloudy. So, yung sikat ng araw hindi gaanong malakas. That's why, may power man yung solar panel medyo mahina. Pero somehow, nakakapag-charge pa rin man. Tingnan natin sa ating inverter. Nasa 900 watts yung nagagawa ng solar panel. At yung ating load naman ng appliances, nasa 1.13 kilowatts. Yung battery naman is nasa 57%. So tingin ko kung malakas naman talaga yung sikat ng araw diretso maghapon, kaya namang i-fully charge itong battery kahit gumagana pa rin yung portable aircon. Yun nga lang medyo cloudy, kaya medyo nahirapan siyang i-full charge yung battery. So ayun, in conclusion, okay naman yung setup namin, especially yung battery at saka yung inverter. Makunat yung battery at the same time, magaling mag-convert ng power yung MPPT na inverter. Yun nga lang, napapansin ko is talagang mahina pa yung solar panel namin kasi nga nasa 3.3 kilowatt power lang. Yung inverter naman, kaya niya hanggang 9,600 watts. So, siguro next time, dadagdagan namin para mas magamit namin yung mga appliances sa umaga. Especially yung aircon dire-diretso. At the same time, sa gabi is ma-full charge naman yung battery para magamit namin sa gabi, di ba? And magkano nga ba ang magpa-install ng solar katulad nung narito sa amin sa baba? So in conclusion sa aming setup, mayroon kaming 3.3 kilowatt power na solar panel. And then meron tayong 6 kilowatt na off-grid inverter. Meron din tayong 200 ampere hour na battery.
And yung magagastos doon, base doon sa installer na kausap ko, siya rin yung katulong ko na nag-install dito. Ang kabuuan daw magagastos doon is nasa 250,000 pesos kung siya yung magkakabit. Again, hindi siya pare-pareho. Subjective yan. Depende yan doon sa installer na makakausap nyo since sila yung magbibigay ng quotation sa inyo. So again, 250,000 pesos is doon sa installer na kausap ko kasi installer talaga siya. Siya yung nagbibigay ng quotation sa kanya mga clients. Yung ginamit naman namin na 6 kilowatt na inverter at the same time yung 200 ampere hour na battery, ilalagay ko yung link nila dyan sa ating comment section tsaka sa ating description box below para makita nyo iba pang products na meron sila. Kung gusto nyo rin bumili ng ganong products at gusto nyo yung request sa inyong installer na ganon yung ikabit sa inyo, pwede naman yon.